Ako excited na ako ngayon na i-share sa inyo yung ating i-introduce sa inyo yung ating first sharer for tonight. Ayan. Kung nakikita ninyo sa ABS-CBN at GMA lang may artista, marami rin dito sa Santay. Marami kaya kami dito. Grabe! Marami dito sa Santay. Pero itong first sharer natin for tonight, isi-share niya yung experience siya sa aming recent travel sa Asian Cruise. Ayan, palakpakan natin. Hindi ko na papatagalin pa. He is a former hotelier and traditional business owner, a local and international network builder, a consistent Dream Quest qualifier, a travel qualifier, and one of the core leader of Team Stallion 77. Let's give it up for our handsome Platinum Executive Director, Coach Paulo Sulunan. Woo! Hello! So, once again, okay na po ba palakpakan natin ang ating napakagaling na host, no? So, thank you, Coach Yun, ha? And of course, ating very clear and napakaganda na presentation, no? Si Mentor Apple Chico, no? So, sino dito yung mga first-timer? Pwede bang makita yung mga kamay nyo? Ayan, so, hindi ko po alam kung paano po kayo na-invite dito. Pero one thing is for sure, I know, mai-inspire ka. No? And I know, nakakita ka na sa opportunity na pwedeng makatulong sa'yo. Ayan. So, before I start, no, I want to ask you guys, no, a simple question. Sino dito ang gustong mag-travel ng libre? That's why. Ayan, so, syempre lahat tayo gusto mag-travel, no? So, ba't ko ba tinatanong yun? Kasi gusto ko pong i-share sa inyo yung experience ko sa first travel ko kay Santay. Okay ba yon? Ayan, so, before I start, let me share my background, no? Who am I before Santay? To be honest, hindi ako galing sa mahirap na pamilya. Well, kahit pa paano nakakalubag-lubag naman po. No? So, ako po ay graduate naman ng 4 na taon. Kumbaga, parang madami namang options na pwede kong gawin. Pwede magtrabaho, tama? So, pwede ako mag-abroad, pwede magnegosyo ng iba. But, why Santay? How come ang isang kagaya ko nagne-negosyo ng ganito? Ano? So, ano ba yung nakita ko kay Santay? Of course, syempre si Mentor Elaine Panopio, nakita ko dito. No? So, ayan. So, aside for Mentor Elaine Panopio, mamaya malalaman natin. No? So, who am I before Santay? Ako po ay dating hotelier. Ayan. Sino dito may katrabaho ba sa hotel dito? Ayan. Or mga nakapasok na ng hotel? Meron ba? Siguro meron, di ba? So, especially pag mga 5-star hotel, no? Anong mapapansin natin? Di ba parang sobrang elegant ng hotel, ang ganda, ang gagwapo ng mga tao, di ba? Ang lilinis, no? But behind that, alam niyo po ba na napakahirap magtrabaho sa hotel? And may mga kaibigan ako nagsasabi sa akin, no? Naku, Paolo, big time ka pala. Kasi sa 5-star hotel kang trabaho, ang ganda ng uniform mo. Pero alam mo, sabi ko sa kanila, maganda ng uniform ko, gwapo ka lang tignan. Pero maliit ang sweldo. Yun ang katotohanan, no? And aminin na natin, hindi ganun kalakihan ang sweldo sa hotel. Kaya ang ginagawa ko, nag-overtime, kaya lang syempre isipin mo, ilang overtime ang gagawin mo para makuha mo yung mga pangarap mo. Pangarap ko makapag-travel that time, no? And dahil hindi talaga malaking sweldo sa hotel, so anong ginawa ko? Naghanap po ako ng ibang trabaho. Okay? Nag-apply po ako sa cruise ship. No? So kasi that time yung mga kabatchmate ko nagkatrabaho sa mga cruise kasi ako po ay graduate ng HRM. And then sad to say, hindi po ako natanggap. Alam niyo po kung bakit? No? Kasi ako po ay nagkaroon ng health problem, no? Nagkaroon po tayo ng mild scoliosis at nagkaproblema po tayo sa lungs, no? Dahil sa pagtatrabaho sa hotel. Kasi ang trabaho ko po dito, nagbubuhat po ng mga maleta, minsan mas mabigat pa po sa akin, no? Kaya that time, hindi ako natanggap sa cruise ship nako. Parang binagsakan ako ng langit at lupa at talaga namang na-stress po ako. Pero sabi ko, lalaban ako, hindi ako papayag ng ganito. Naghanap po ako ng ibang pagkakitaan at maniwala man po kayo sa hindi, tinry ko po ito. Ang mag-model. Well, teka lang. Parang ayaw nyo maniwalang ako yan. Ay, sorry. Ayan, parang ayaw nyo maniwalang ako yan. No? Yes! That's me. Nung tayo ay medyo may abs pa, no? So,
Hindi lang ako nagmo-model, ako ay sumasali ng mga pageant, medyo nag-artista rin. No, kung sinong nakakalam sa Walang Tulugan, kay Kuya Germs yun. Yan, naabutan ni ano, yun, meron po akong boy group dun dati, no? Kaya na syempre, aminin na natin, napakahirap pumasok sa mundo ng showbiz, no? Kaya hindi rin ako nagtuloy-tuloy that time. And sabi ko nga ito na yung turning point ng buhay ko, sabi ko, ano ba talagang gagawin ko? Sabi ko, ito ba talaga para sa akin? And feeling ko na pag-iiwanan na ako that time. No? So, na mga kasabayan ko. Buti na lang, may nakilala akong isang babae. No? Siya yung nag-introduce sa akin kay Santay. Si Mentor Elaine, syempre, no? Alam mo, eto napakabuti ng Diyos sa akin. Sabi ko, opportunity lang kailangan ko. Pati love life, binigyan ako. Imagine mo yun. Diba? So, yun po. Ginawa ko ang parang may love team dito kay Santay, no? Yan po, no? So yun po, ginawa ko ang Santay sa loob lamang ng isang taon. Naku po, dumami yung customers ko. Imagine mo yan, di ba? Hindi lang yun, ang maganda pa rito, marami nagtiwala sa atin, pati mga business partners natin sa Pilipinas, dumami rin. Yan, no? So, eto makakwento ko lang. Yung mga business partners ko, actually, mga hindi sila basta-bastang tao. Yung iba rito, mga big time. Sa totoo lang, no? Hindi ko akalain at my young age, makakapag-handle ako ng mga ganitong tao. Meron akong mga business partner dito na developer ng real estate, merong superintendent ng DepEd, di ba? May architect, may doktor. Imagine mo sa career nila, boss sila. Pero kay Santay, ang tawag sa akin, mentor. Di ba? So gusto mo ba yun? No? So, hindi lang Pilipinas, hindi ko na nakalain, nakapag-build po tayo international, no? So, meron po tayong Taiwan, meron tayong Europe, may Belgium tayo, meron iba't iba, no? May Jordan po tayo. And because of that, I was able to earn not just in peso but in US dollars. Gusto mo ba 'yon? Di ba? Kahit sa Pilipinas lang ako, ayun yung pinakamaganda doon, no? At yung sinabi ni Mentor kanina, ni Mentor Apple sa presentation, yung mga incentives, naku po, unti-unti po natin nakukuha yung mga yan. At ang pinakagusto ko dito, yung incentives po ng pre-travel. Yan, no? So, could you imagine, last March 17, 230 plus po kami na pina-travel ng libre ng Santay, no? Ayan, no? Sa isa sa pinakamaganda at pinakamalaking cruise ship dito po sa Asia, yun po yung Genting Dream Cruise, no? And very memorable po sa akin yung travel po na ito. Kasi ito po yung first travel ko po dito kay Santay. And talaga namang, alam mo yung feeling na dati, sa vlog ko lang po ito napapanood. Tapos, pagsampa ko ng Singapore, gusto kong yakapin yung sahig. Ganun siya, no? So, ganun yung pakiramdam, no? And sabi ko, nasa Universal Studio na ako, hindi ko na palalampasin to. Lahat po ng rides, extreme rides dyan, sinakyan ko talaga. Sabi ni Mentor, yes, mentor ka lang daw eh. Kaya sumama ako sa kanila. Yun nga lang, nabudol tayo, di ba? Sa mga rides. Sino rito yung makasama sa travel? Ng nasa Universal Studio tayo. Grabe po yung damami. Kala mo manonood ka lang? Wala, hindi totoo yung manonood ka lang nun. Eh, yung silo na yun. Naku, hindi po totoo yun. Pero kung sakaling babalik po ako dito, sasakyan ko po ulit yung mga yan. So, yun. After po ng Singapore, ng Universal Studio, sumampa na po kami sa cruise. Ayan. Alam mo, naalala ko tuloy na buti na lang hindi ako natanggap sa cruise. Kasi iba ang plano ng Diyos sa akin. Hindi niya ako ginawang empleyado doon. Ginawa niya akong turista. Yan yung pinakamaganda. No? So, hindi lang yan. Alam mo, pagsakay namin ng cruise, grabe po yung experience dito. Kasi yung tipong nasa kanya na lahat, wala ka nang hahanapin pa. No? And, only food, lahat ng pagkain, buffet, lahat ng fine dining, pwede mong kainan. Pati yung mga activities na hindi ka maboboring doon. No? Ang pinakamaganda pa dyan, may mga theater pa doon, pwede kang manood, pwede kang mag-swimming, may slides pa doon, na pwede kang, para kang nasa roller coaster doon. No? Kumbaga, pag nasa cruise ship ka, kahit hindi ka na bumaba, solve ka na. Yan yung pinakamaganda doon. At kung hindi man tayo pinalad sa pag-artista, kisante, pwede ka maging celebrity. Yan yung maganda doon. Di ba? So, isa po tayo sa mga na-videoan po ni Santay. And hindi lang yan, after 2 days ata, nagulat na lang ako, nasa Phuket, Thailand na po kami. No? So, actually, mahilig akong manood ng Thai movies, no? And pagdating ng Thailand, alam mo yung feeling na para kang si Mari Maurer, no? Yung feeling mo ganon. Ganon siya, no? Yun yung feeling, no? And then, pumunta kami sa mga temple, grabe nakakamanga, no? Pumunta po kami sa iba't ibang lugar doon, no? And then yung pagkain doon, yung tom yum, grabe, iba talaga. Yung mango sticky rice, nako po, iba pag doon ka nakain.
Di ba? And then, napakasarap sa pakiramdam. After ng Thailand, bumalik ulit kami ng Singapore para makapagpa-picture sa Merlion. Kasi sabi nila, requirements daw yan eh. Dapat daw may picture ka dyan para katunayan na nakarating ka ng Singapore, no? So now, kung i-rate ko ang travel po ng Santay, 100 out of 10. Ganun po siya kasarap. Grabe po. And then, ito yung tipo ng travel. Yan, no? Ito yung tipo ng travel na wala kang gagawin kundi kumain, mag-enjoy, mag-relax, di ba? Mag-party-party. Pero ang maganda pa rito, habang nag-e-enjoy ka sa travel mo, tuloy-tuloy pa rin yung negosyo mo. Gusto ba natin yung ganon? Di ba? So now, before I end, so gusto ko pong iwanan sa inyo po ito, no? So sabi dito, great things never came from comfort zones. Take risks, no? Well, ginawa ko po talaga yan. Talagang umalis ako sa comfort zones ko. Sabi ko nga kanina marami naman options na pwede kong gawin. Pero why Santay? No? Simply because wala akong ibang nakitang opportunity na pwedeng kang umasenso, hawak mo oras mo, at the same time, nakakatulong ka pa sa maraming tao. Santay lang po yun. Di ba? And, so, dito po sa amin, marami pong mga profession dito, iba-iba. Sabi ko nga ng mga members ko, di ba? Sabi ko nga kung sila nga ginagawa, ano pang pipigil sa'yo para gawin yung business? Di ba? And then, lagi ko sinasabi, why not itry natin ang Santay? Kasi wala naman talagang mawawala. Mas maraming ang mawawala kapag wala kang ginawa. No? So with that, my name is Paulo Suleman, your Platinum Executive Director, and I'm in Grass. Back to you, handsome host.